yung sinasabi mong general ay tiwalag na po yan sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang pagkakaalam po namin. Matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Ibig po sabihin, wala na po yan sa kawan. Hindi na po yan Iglesia ni Cristo. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Hindi na daw kaanib sa Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, Gawin natin si yung General ipinagagawa. Nicolas Torre III. Yan, kita-kita, viral naman to sa social media. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan, tigil nyo na yan, huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun Iglesia ni Cristo ka pa naman, ganito, ganyan na sinasabi. Pero dapat maging malinaw, Jen. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Ang nakakagulat, dating PNP Chief Romel Marvel, may revelasyon kung bakit itiniwalag ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo ang bagong PNP Chief na si General Nicolas Torre III. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD, Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. Sa pag-upo ni PNP Chief General Nicolas Torre III, pinalagan agad ito ni Senador Rodante Marcolita, ang mamabatas na kilalang kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre. Kung maalala ninyo na sa kasagsagan sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy, noon, dinamay pa ng mga kaanib ni Pacquiao ang relihiyong inaniban ni Torre. In Jesus' name ka, Torre! In Jesus' name ka! In Jesus' name ka! Iglesia ka pa naman. Ganyan ba tinuturo sa inyo, Manalo? Iglesia ka pa naman. Ngunit ayon naman sa isang kaanib ng INC. Pero dapat maging malinaw, Jen. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD, Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Ating tatalakayin ito. Ang dating PNP chief mismo, mga kapatid, na si General Marvel ang naghayag ng revelasyon kung bakit naitiwalag si General
Nicolas Torre III. At alam nyo, dumami ang mga umanib sa INC natatag ni Felix Manalo. Bakit? Dahil sa kanilang pagiging squatter sa pangalang Iglesia ni Cristo gamit ang mga aklat Katoliko. Halimbawa, dapat alam ninyo ito. At ito ang dahilan kung bakit daming natangay. Ito, pansinin nyo ang pahayag ng ministro gamit itong aklat Katoliko na ang pamagat ay Fundamentals of Catholic Dogma. At ito pinag-chop-chop. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yan, gamit ang aklat Katoliko, Fundamentals of Catholic Dogma, mga kapatid. Ang tanong, bakit po ba tinawag na Iglesia ni Kristo ang Iglesia na itinatag ng ating Panginoon Kristo? Bakit? Yon ang nakasulat batay sa Fundamentals of Catholic Dogma. Yun po bang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, ay tumutukoy sa inaniban nila na tatag ni Felix Manalo? Una, opisyal kasi na aral ng Simbahang Katoliko, pag mabasa sa Aklat Katoliko ang salitang Church of Christ, ayon sa Catechism of the Catholic Church, numero 811, this is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one Holy Catholic Apostolic. These four characteristics inseparably linked with each other indicate the essential features of the church and her mission. Yun pala, mga kapatid. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, sila mismo ang nagpatutuo kung ano ang tunay na Iglesia ni Cristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. O galing na sa kanila mismo, mga kapatid, na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Kaya, sa paggamit ng mga ministro nitong Aklat Katoliko, Fundamentals of Catholic Dogma na ano daw? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo. Napansin niyo, binanggit diyan si San Cipriano. Kaya dito pa lang sa sipi nila sa aklat, si San Cipriano, Katoliko yan. Mali ang propaganda ng Iglesia ni Cristo na ang pangalan na Iglesia ni Cristo ay itinakwil na ng Simbahang Katoliko. Bagos,
kung ating tingnan ang aklat na binabasa nila mga kapatid, ang tunay na iglesia ni Kristo'y makilala sa mga palatandaan. One, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, tuloy natin. Ni Kristo, ng iglesia ni Kristo, at pinanganlan ng iglesia na iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia. Oh, yan. At ito'y malinaw na pang-squatter. Bakit? Dahil lang ba nabasa nila ang Iglesia ni Kristo, pinatutuuna ng otoridad katoliko na yung inaniban at tatag ni Felix Manalo ay siyang tunay na iglesia na dapat aniban? Mali, dahil may iniwasan sila. Ito po ang iniwasan ng mga ministro sa aklat na ginagamit nila. Sa pahina 270 to describe the true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. There is no name more noble, none more excellent, none more divine than expression, the mystical body of Jesus Christ. See? Kitams? Kaya, ayon sa kaanib ng INC, ano daw? Huwag magpabudol. Palabas nyo yung tunay ng pagkatao. Huwag tayong manloko ng kapwa natin. Ganun lang. Kung minsan may na-upload tayong mga fake news, ay bunga lang po yun ng pati tayo na budol din. Ganun lang po yun, mga mahal na kababayan. Pero hindi pang layunin ay mangloko po tayo ng kapwa. Masama po yun. Dahil mismo ang Diyos nakatingin po sa atin. Kaya mag-ingat sa mga ginagamit nila ng mga aklat katoliko at ito pa, dahil mabasa lang. Ito mga kapatid, The Spirit of Catholicism by Carl Adam. At anong ginagamit nila dito? Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo ang patutuon ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang iglesia ni Kristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Hindi po naman ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang iglesia ni Kristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, O kaya kung may iisang iglesia ni Kristo lamang at yung naunang iglesia ni Kristo ay walang iba, Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. ngayon mga kapatid, dahil ginamit nila sa patutuo na kailangan kang aanib sa iglesia ni Kristo upang maligtas ka. Ito po pang iglesia ni Kristo na tinutukoy dyan ay ang iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo. Ating ituloy lang pagbasa kung anong iglesia na dapat aniban upang ang tao ay maligtas. Ito po ang iniwasan nila mga kapatid. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power. Matthew chapter 7 verse 29. By the unbroken series, kulang ng S. Sandali. Lagay natin. Nagkulang ng S. Okay. So,
Unbroken Series. Okay. Ito mga kapatid, ang mabasa natin. Ito ang iniwasan. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power, Matthew chapter 7 verse 29, by the unbroken series of her bishops. She stands in a real historical connection with Christ and His apostles. O see? Kaya mga mahal na kapatid, sa susunod, isa-isahin natin itong mga aklat katoliko na ginamit nila. Dahil, nakita nyo ba? Yung mga aklat katoliko na ginagamit nila, pag nabasa Iglesia ni Cristo, abay, inaangkin na, ini-squat na sa siktang tatag ni Felix Manalo para patunayan na ang Iglesia ni Kristong tinutukoy at binanggit ng otoridad katoliko ay yung inaniba nila. Mali mga kapatid. Dahil kung ituloy natin pagbasa, walang ibang Iglesia ni Kristo na binanggit sa naturang aklat kundi ang Iglesia Katolika. Kaya, mag-ingat. Halatang winawalang bahala talaga ng mga ministro ni Felix Manalo ang konteksto at ang diwa ng mga aklat katoliko para lang makagawa o magawa nila yung nais nila. Pinipilipit at ginawang squatter na ang bawat bahagi upang umayon sa kanilang propaganda at kasinungalingan. Kaya, kung balikan natin ang kanilang kaanib, ano daw? Palabas nyo yung tunay ng pagkatao. Huwag tayong manloko ng kapwa natin. Ganun lang. Kung minsan may na-upload tayong mga fake news, ay bunga lang po yun ng pati tayo na budol din. Ganun lang po yun mga mahal na kababayan. Pero hindi pang layunin ay mangloko po tayo ng kapwa. Masama po yun. Dahil mismo ang Diyos nakatingin po sa atin. Okay, wag magpadbudol. Masama yon. Imagine kung meron man tayong konting common sense mga kapatid sa paggamit nila sa iba't ibang mga aklat katoliko. At sasabihin, kahit otoridad katoliko, pinatunayan na sila umano ang tunay. Okay? To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the